sa harapan ng konti para naman no? At mayroon pa namang space diyan sa harapan para naman sulit na sulit ang inyong ngayon, no? Okay, sige. Good morning sa ating lahat. Morning, parang hindi pa nakaka-stretch yung iba. Magandang umaga. At sana po tayo ay masaya ngayon dahil araw ng Panginoon. At dapat pasalamatan natin yung Panginoon. Kung hindi naman kayo masaya, okay lang. Ilapit nyo sa Panginoon ang inyong mga suliranin at inyong mga problema. So bago ito, tawagin ko ang ating host, Brother Raymond, para i-lead tayo sa ating worship sa buong morning na ito. Bilang MC po. Okay, let's call Brother Raymond, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinagpala ba tayo ng Diyos? Amen. Inanyahan ko pang bawat isang tumayo at tawagin ko po si Brother Willie sa opening prayer natin para tayo ay lumapit sa luklukan ng Panginoon at para tayo i-bless sa araw na ito. Willie, handa ba kayong lumapit sa Panginoon sa umagang ito? Tayo Willie, tayo sa opening prayer. Manalangin po tayo. Hingin po natin ang patnubay at gabay ng Panginoon sa bawat sa atin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami Panginoon sa araw na ito. Kami po ay inyong pinagsama-sama upang makapagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hiling po namin Lord ang gabay at patnubay niyo sa bawat sa amin sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Humingi po kami Panginoon ng karunungan upang maunawaan po namin Panginoon ang aming pag-aaralan. Buksan mo po ang isipan ng bawat isa, ganun Panginoon ang gagamitin yung minsahero Panginoon. Humihingi po kami ng wisdom para sa Kanya. Maraming salamat Panginoon. Pagpalaan niyo po ang buong hapong ito at sa gagawin po natin sa maghapong ito Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang mapurihan at mapasalamatan ng bawat isa. Maraming salamat Panginoon at ito po yung dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Tinatawag ko po si Baridong para po pangunahon po tayo sa pag-awit para sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit. Unahin natin ang Blessed Assurance, Jesus is mine. Blessed Assurance. 446. Blessed assurance in the first verse now. Sing, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit. This is my story, this is my song.
Masaya ba kayo sa Panginoon? Mapalad po tayo sa araw na ito ay nagkaroon tayo ng bisita at bagong mukha, bagong kakilala para sa Panginoon. Ina-acknowledge ko po yung presensya ni Army Navarro. Si Army Navarro po ba? Saan po ba si Army Navarro? Tayo po iya, tayo. Welcome po kayo sa tahanan ng Diyos, sa Kamalig Baptist Church. At the people of God say, iya, welcome po kayo rito. Anytime po kayong bumalik para sa Panginoon. At inanya ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo at kamayan natin yung kapatid natin sa Panginoon. At namiss mo ba yung kapatid mo sa Panginoon? Inanya ko po ang bawat isa. Tawagin ko po si Brother Don at kakanta tayo ng ligaya ng buhay. Kamayan niyo po yung kapatid na maikpit. Kapatid, miss kita sa Panginoon. Tayo po'y magsikamayan, awitin natin ligaya ng buhay. First chorus, sing. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay ligaya ng buhay. Second chorus. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik upang dalhin sa pilihan. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka na ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tayo po'y muling umawit sa Panginoon. Buksan natin sa hymn number 454. Awitin natin yung My Faith Has Found a Resting Place. 454, My Faith Has Found a Resting Place. Awitin natin ang first stanza now. Sing, my faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living one. His wounds for me shall plead.
masaya pong umawit sa Panginoon eh. Ang buhay ng isang Kristiyano, pag ikaw ay nagagalak na umawit sa Panginoon, ibig sabihin, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Siya nga pala pa ipahabol dito, may bisita pa pala, Pastor. Ati pong kinalalanin si Anya Noel C. Navarro. Saan ka po, Iha? Pwede pong tumayo po, Iha, ikaw. May bisita po tayo at mahalaga po sa atin itong mga bisitang ito. Yan, Iha, welcome po kayo sa tahanan ng Diyos. Welcome po kayo sa Kamalig Baptist Church. And the people of God say, thank you po, Iha. Welcome po kayo. Brother Dave. Good morning po sa ating lahat. Ayan, at ako po ngayon ay mag-awit sa ating Panginoon. Ang title ng awitin ko ay titled, I owe it all to you, Lord. Bakit itong napili kong awitin para sa aking special number? Kasi ang very simple na realidad sa bawat isa sa atin, lahat tayo merong kanya-kanyang mga pinapursue na mga careers, na mga gustong ma-achieve sa buhay. Pero at the end of it all, ang lahat ng pinagmulan ng ating lakas, talino, buhay at lahat na meron tayo, I think pwede natin masabi na lahat ito ay hindi originally sa atin, no? Hindi natin hawak ang ating lakas, ang ating buhay. Pwede na lang, basta na lang ito bawiin sa atin, no? Pero ang ating pasasalamat, dahil ito lahat sa Panginoon, yun ang ating pasasalamat. Kaya ito po nga awitin ko, at sana po ma-bless kayo sa ano na ito, sa I owe it all to you, Lord. You've been my life for so long, Lord, you were right. When I was wrong, I can't repay all the love you've given me. You were my friend when no one cared. I was alone, but you were there. Lord, you're the best thing that ever happened to me. And I owe it all to you, Lord. All I have is you, Lord. Take my life and make it what you have it be. 'Cause I'm your child and you're my father. I'm the clay and you're the potter. You're the best thing that ever happened to me. Borrowed treasures, borrowed dreams, all life's joys. You've given me when trouble comes. You're always there to make me smile. So come what may, I will be hard. I love you, Jesus, God's precious Son. Lord, you're the best thing that ever happened to me. For every time that I fail, each time I stumble and sin prevails.
to me. 'Cause I'm your child and you're my father. I'm the clay and you're the potter. Lord, you're the best thing that's ever happened to me. Lord, you're the best thing that's ever happened to me. Glory to God. And may I call the choir also para sa huling awitin na ito, bigyan natin ang ating best. Awitin natin ang awiting Great is Thy Faithfulness. Sobrang dakila ng Panginoon sa atin this week. Sa buong week na ito, wala tayong pwedeng masabi na hindi nanggaling sa Panginoon. Pasalamatan natin siya. Let's give it our all. Let's call Brother Don to sing Great is Thy Faithfulness. Let's all stand up. Brother Don, please. Hymn number 96, Great is Thy Faithfulness, ang tingnan ng first hanggang third stanza. The first verse now, Great is Thy Faithfulness, great is Thy faithfulness, O God my Father, there is no shadow of turning God changes not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, hallelujah. Second stanza now. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses thou join me, Lord, nature and manifold weakness. Through Thy great faithfulness, mercy and love, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, hallelujah. Sa last stanza, hindi ko na ito nakakapwes. Please. Pardon for sin and a peace that
faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Bigyan natin yung sentence na, all I have needed, thy hand hath provided. Ready? Sing. All I have needed, thy hand hath provided. Praise God. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Napakadaki ng Panginoon, tayo na pinagsin po. Father, please. Napakadakila ng faithfulness ng Panginoon. Amen. Hindi po faithfulness natin, ha? Kasi faithfulness natin, faithful tayo ngayon, next day, hindi na. Pero ang Diyos, hindi nagkulang sa buhay natin, ha? Provision, may pagkain kayo araw-araw, may buhay kayo araw-araw. Ang sabi niya, kung ang mga sparrow na lumilipad ay pinapakain ng Diyos, paano pa kaya tayo? That's right. Napakabuti ng Diyos sa buong buhay natin. Amen. Tubig, kuryente, hindi nyo ba alam, wifi, blessing pa yan ng Diyos sa inyo. Di ba? Lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Amen. This morning, babasahin ko po sa inyo ang mga verses na ito patungkol sa aming aawitin titled Before the Throne of God Above. This is due time na ang church natin bigyan ng ganun kataas na reverence ang Diyos. Hindi lang siya basta pangalan na inulit-ulit natin ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos. Ito na ang due time para bigyan natin ng kataasan ang kadakilaan ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Ang daming problema nangyari ngayon sa mundo, pero nakaupo pa rin ang Diyos sa kanyang trono. Amen. Sobrang sama ng tao, pero nakaupo pa rin ang Diyos sa kanyang trono. Kahit nakaupo siya sa kanyang trono, nagbigay siya ng pag-asa That's right. para sa bawat isa sa atin. Sabi sa Romans chapter 3 verse 21-26, babasahin ko na lang po. Basahin nyo, kasama ko sa inyong mga mata, dyan sa screen, para makita nyo yung mga verses na ito. But now, the righteousness of God without the law is manifested. Napakita. Being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith. Ang katuwiran ng Diyos ay sa pamagitan ng faith of Jesus Christ. Ganun ka-faithful ang Diyos na hindi niya binitawan ang tao. Pwede niyang itapon na lang yung cross nung siya ay papunta sa cross ng Kalbaryo. Pero dinala niya yun. Bakit? Kasi ganun siya. Ka-faithful para iligtas tayo. Amen. He is faithful by the faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short the glory of God, being justified freely. Malayang-malaya tayo binigyan ng grace. Pwede niya tayo hindi bigyan ng biyaya, ng awa, pero malaya niyang pinili tayo iligtas. Through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. To declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. That's why, yung next verse, Colossians chapter 3, verse 3, kung bubuksan ng ating, ng ating operator dyan, nakatago yung buhay natin kay Kristo. Amen. Nakadepende yung buhay natin kay Kristo. Lahat ng ginagawa natin sa simbahan ito, nakadepende kay Kristo. Hindi sa kakayanan ninyo, hindi sa kaya natin gawin, kay Kristo nakatago ang mga buhay natin. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
Lastly, Hebrews chapter 7, verse 25. Wherefore, kaya niyang iligtas sila na nandoon sa mga pinakadulong-dulo ng buong mundong ito, sa mga tagong-tago na walang tao pa nakakapunta, kaya niyang iligtas sa mga tao that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Mga kaibigan, lahat po ito ay benefit na nakukuha natin. Pero ang gusto ko makita nyo ngayong umaga, lahat yun ay plinano, lahat yun ay ginawa sa trono ng isang Diyos na makapangyarihan. Amen. Huwag natin kakalimutan, tayo ay haharap. Tayo ay haharap sa trono ng Diyos na nasa taas. Pakinggan natin ang awitin ng choir at naway mag-bless kayo sa message. Bago po kami mag-end, gusto ko po nasabayan niyo kami sa panghuling stanza nito. Ulitin natin yung huling stanza bago tayo pumunta sa message. Purihin natin ang Panginoon. Behold, the Lamb of God na nagligtas sa atin. Nakaupo na siya sa trono. Amen. Panalo na tayo. Kantahin natin to for the last time. Sing with me. Let's all stand up at kantahin natin yung huling stanza sa awiting ito before the throne of God. Beholding there the risen Lamb, the third stanza now. Sing.
po ba ay nakatakot kay Kristo? Yes, maraming pinagdadaanan tayo. Ang daming problema, ang daming mga suliranin. Pero alam niyo po ba kung sino nagbibigay sa atin ng biyaya na makapagpatuloy? Ang kalakasan pa ng Panginoon. Hindi naman po ang simbahan natin, hindi ang sino man sa atin, kundi ang Kristo naman sa krus, na siyang nasa puso natin ang nagbibigay ng encouragement na tayo po ay magtiwala sa Diyos at siya po ang gagawa ng para sa ating mga solusyon. Amen? Purihin po ang Diyos. Salamat po sa mga kapatid na nagkaramdaman. Nandito sila. At pinagagaling ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Ako po kanina habang nag-ibig sa awitan ay lumuluha na emotional or heart. Ang aking puso ay still na maawitin sapagkat napakabiyaya ng Diyos na nalagpasan namin sa family ko. Ako mismo, yung ating sasakyan ay nalagpasan niya. Malaki pala ang mayroong sasakyan. Malaki pala ang gastusin. Alam ko tapos na ako magpa-college eh. Bumabalik. At purihin ng Diyos ay nagawa na po. At pag-pray nyo po na magpadala ang Panginoon para sa akin para ma-restore po yung L300 na ginagamit natin pansundo sa ating extension doon po sa Kalabidiyongan. Ano po? This week na po yan. Pag-pray po ninyo. So ngayon po umaga, di tayo gan magtatagal sapagkat napakahalaga ng salita ng Diyos. Okay? Ang ating text, John chapter 9, 1 to ano siguro. Basahin natin ang 1 to makarating dito na na verse na yung pinagaling niya ay nandoon nagkaroon po sila ng pagtatanong at hanggang verse siguro po, verse 12. Okay, tayo mag-stay lahat. Basahin natin ang sagutan. Unang babasa po ngayon naman ay dito, ang verse 1, kayo naman sasagot ng verse 2. Hanggang makarating po ng verse 12. Okay? Verse 12 ng chapter 9 ng ano ba itong book to? John. Okay? Wala ang libro. Book of John chapter 9, 1 to 12. Verse 1 po, ready na po kayo sa aking bandang kanan? Ready? Begin. Ulit natin. Medyo di nakuha. Kayo po ang unang babasa ng verse 1, sasagot sila ng verse 2 hanggang makarating ng verse 12. So sabay-sabay po sa verse 1 ng chapter 9, verse 1, begin. Mga kapatid, tatandaan niyo yung mga action word, mahalaga po yan sa nagsulat niyan. Bakit isinulat niya yan? Sabi ng Panginoon, isulat mo. Yung mahalaga. Siya po'y dumaan, at mayroon siyang nakita. Verse 2. Kasalanan ba ng magulang niya o siya? Ba't siya nabulag? Verse 3 po. Hindi nagkasala. Ano po? But the works of God, wow! Yung pala ang dahilan. Malinaw na ba sa inyo mga kabataan? Malinaw ba sa inyo binasa nyo? Ang dahilan pala nung bakit yun bulag, hindi ang tatay niya, ang nanay niya at siya ang nagkasala, kundi ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagiging Diyos, makilala. Verse 4. Yan po ay salita ni Kristo mismo. Itinala ni John. Salita ni Kristo, ako'y gagawa ng trabaho ng aking Ama. Verse 5. Siya ang liwanag ng mundo. Tandaan niyo po yan, ang halaga niyan. Kayo po, verse 6. Nagdura siya, pinutik. Okay, tandaan niyo ito Hindi siya nagawa ng milagro, gumawa siya ng method, paraan. Ang mga simbahan ngayon, ang daming mga paraan. Nagtatawag ng artista, nakakantay sa simbahan para dumami ang atin. Method. Okay, next, kayo na po. Okay, ano po ang maganda roon? Anong natandaan nyo dyan? Ang ganda yan, ba? Tandaan nyo yung word na sent. Napakahalaga niyan sa inyo pong mga nagbabasa ng Bible. Bakit inilagay doon sent? Okay. Sino kaya ang sinugong yan? Okay, next. Kayo na po ang verse.
Okay, di ba? Ganda. Verse 9. Some said, Next verse 10. Say unto him, di ba? Verse 11. Ang sagot nila, that is called Jesus made clay, meant me my eyes. Yan. Since na kayo nagbasa ng verse 11, ang daming word. Anointing, sinugo, pinapunta. Okay? Tandaan nyo maigi yung mga words na yan. Napakahalaga po yan. Next verse po, kayo. Where is he? He said, I know not. Napansin nyo yung I know not na yon? Andun eh. Nagmilagro. Nakita ng karamihan. Nagbalitaan pa sila. Nagchismisan pa eh. Tapos yung tanong, kilala mo ba? Hindi eh. Nakita nyo po ang mundo ngayon? Gusto nila maging silang mga relihiyoso. Gusto nila makarating ng langit. Pero hindi nila alam kung sino ang dapat nilang sundin. Ang title po ngayon natin ngayong umaga, balik natin ang verse 4. Pakibalik po sa verse 4, kung inyo pong ano po dyan. Verse 4. Ito po ang ating tema. Verse 4. Okay. Ano po nakalagay dyan? Last word, last line. The night cometh. Ano pong nasa isip ng writer? Bakit pinasulat ng Panginoon? Bakit aga-aga pa lang, pastor? Ba't ganyan ang tema natin? Ang sabi sa Tagalog, okay, dumarating ang gabi. Darating talaga mamaya ang gabi. At ano pong mangyayari? Wala ng taong makakalabas. Wala na pong panahon para magsulwining kayo. Wala nang panahon para ipunin mo yung kayamanan mo at dadalhin mo sa langit. Oh, my friend, no. Wala na kayong pag-asa. Darating ang panahon na yan kapag wala na tayong magagawa. God is the only one will command kung anong dapat para sa atin. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa mga salita ng iyong apostol na si Juan na nakarating po sa amin para naming mabasa, maintindihan. Lord, ano man po ang aming pagkakasala ngayong umaga sa aming mga puso, pakalinisin po Panginoon ang iyong banal na dugo, Panginoon, upang sa aming pag-unawa, sa aming pakikinig, sa aming pagbulay-bulay ng iyong salita, maintindihan namin, maiuwi namin ang nais mong mensahe ngayong umaga. Hindi na nagpupunta lang kami dito kung anong paraan, kundi nagpunta kami rito para marinig namin ang nais mo sa amin sa buong linggong ito, magmula sa Lunes hanggang sa next Sunday, ang iyo pong nais sa buhay namin. Kung ano ang dapat namin gagawin habang kami ay may oras pa, at ang sabi po sa iyong pinasulat sa verse 4, darating ang gabi na wala na kami magagawa. Lord, bigyan niyo po kami ng biyaya at habag. Kaming mga may edad na Panginoon, kami bibigyan niyo pa ng mahabang buhay para makagawa pa. Salamat po sa umaga ito sa mga kabataan na dumating, mga visitor namin, pagpalain mo sila makakilala ng Kristong nagliligtas, hindi ang simbahan ang makilala, hindi ang mga member nito ang makilala, kundi ang Kristong nagliligtas na matay, nagdusa sa cross upang bayaran ang kanyang kasalanan. Maraming salamat Panginoon sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, when no man can work, di po pa pag naikwento ko sa inyo minsan nung ang aking kapatid na babae inatake, at yun po ay mag-aalas 7. Okay? Takbuhin ko man mula Manila, yung hospital sa Manila, hospital ng Maynila, papunta ng Quezon City para kumuha ng aparato. Pinalipad ko na yung motor, halos 150 na eh. Sobrang, kasi alas 6 na, medyo, dito na ako dumaan sa may, papuntang, Malinta. Alam niyo po, pagdating ko, nagsasarado. Isang katao na pag kayo may emergency, magagalit kayo, may kailangan ka, tapos nagsasarado, tapos sabihin mo, pabili, hindi na po kami nagbebenta, sarado na kami, magagalit talaga kayo. Pero alam nyo, may mga layunin pala ang Diyos kung bakit ipinasulat ang bawat sinasabi niya, ipinasulat kay Apostle John upang maintindihan natin ngayong umaga, kapag tayo ay wala ng oras, sabi ng verse 4, when no man can work. Sino ngayon ang malalakas pa sa... Alam niyo, malalakas pa tayo eh. Ako malakas kumain, kahit bawal. Iyon po ang isang pinagbabawal ng Biblia. Anumang sobra, mabuti o masama? Siyempre masama pag sobrang-sobra na. Dapat
yung katamtaman lang. So ngayon dito po kung ating papansinin, there are three things mga kapatid bago tayo patuloy, na dito ay mula verse 1 to 4, kahit doon lang po kayo mag-concentrate from verse 1 to 4, napakaliwanag na ng binabanggit ng Panginoon. Una, ang istorya po ay upang ipakita, sabi ng verse 3 mga kapatid, okay, sumagot si Jesus, neither ang tatay niya, ang nanay niya ang nagkasala o ang batang ito, but ang gawain ng Diyos, the works of God should be made manifest sa pamamagitan niya. Kaya po mga kapatid, may mga nakita tayo, mga members natin, minsan may mga anak o may mga kapatid na mayroong depression, may putol ang daliri, may walang tenga. Alam niyo, hindi dapat ninyo pagtawanan yan o i-questionin. Nakasala ba ang tatay niya at nanay, nagkaroon at walang tenga ang kabila niyan at tapos yung iba sobra pa. Siguro nga, mahilig sa ano to, sobra-sobra ang daliri. May purpose ang Diyos. Ano po ang sabi ng verse 3? Okay. Nasabi doon, that the work of God should be manifest sa buhay. Mga kapatid, alalahanin ninyo, kayo po ba ay kay Kristo? Tama? Ang ganda ng Sunday School kanina, magkadugtong eh. Nung si Kristo namatay sa krus, namatay tayong kasama doon. Yung dati nating mga ugaling, mga makasaki, makasarili, mapag-imbot, mainggitin, hindi mapagpatawad, isinama na yung namatay si Kristo sa krus, kasama na yon. Now, ito na po ang hamon ng Biblia. Una, ang mapapasin natin doon sa verse 3, na ang gawain o the works of God should be made manifest sa taong ito. Ang tanong ko ngayong umaga, ito na po, walang ano dito na mamanifest po ba ang buhay ni Kristo na inyong binabasa dito? Nakikita ba ng kapwa mo? Nakikita ba ng kasama mo sa bahay? Nakikita ba ng kapitbahay mo? Kung anong klaseng Kristohano na buhay mayroon ka? Ay, salamat. Ang dami. Ang daming nagpapakita. Mga kapatid, yung napansin na ito ng mga tao na, bakit bulag yan? Ang tagal na yan dyan nagmamalimos. Bulag yan. Di ba? Nung dumaan ng Panginoon, listen, number 1, kapag tayo naglalakad, papunta ng palengke, papunta ng school, papunta ng trabaho, di ba kayo nag-o-observe? May Kristo ka, Lord, thank you, siniligtas mo ako, ako'y makasalanan, ako'y ligtas, ako'y papunta na ng langit, pero habang naglalakad ka, wala kang pakialam. Amen? Pastor, kayo rin, opo, minsan eh. Kaya ako lalo, Lord, nagagawa ko ang mga ayaw mo eh. Nagagawa ko ang hindi ko dapat gagawin, sabi ni Pablo. Nung si Kristo po, sabi ng verse 1, ay naglakad. Isa-isa natin mamaya yan. Kaya dito po, pwede kayo magtanong, why? Bakit? Bakit kayo ang nagtatanong nyo? Upang maunawaan natin na ang Diyos pinapahintulutan ng mga bagay na ito na mangyari sa buhay ng isang tao, ang gusto ng Diyos. Alam niyo kung ano gusto ng Diyos dito? Bakit mayroong mga ganyan? May putol ang kamay. Yan, kapitbahay namin dyan, putol yan eh. Pero napakasipag. Ito nga ang minsan na hanga ako eh. Yung mga mali ang pananampalataya, ang sisipag magsimba. Ay, wag na, baka magalit kayo eh. Di ba? Kung sino yung tamang pananampalataya, minsan late pa. Walang ganyanan, pastor. Walang ganyanan. You see? Pero alam, lahat tayo, di ba? Lahat tayo guilty. Sabi natin, kaya mo yung bulag na to, sino mo may kasalanan niya? Yung papa niya, yung mama niya? Kaya nagkaganyan yan? Mga kapatid, tingnan muna natin sarili. Lord, baka ako ang may problema. Tama? So dito po ay why? Ang desire ng Diyos to get the glory, hindi yung taong nagpapagaling, hindi yung doktor. Mga kapatid, may ginawa siyang method, para hindi siya gagayahin. Ang daming mga charismatics ngayon, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka! Sa pangalan ni Jesus, makakita ka! Hindi ganyan ang Panginoon. Naggawa siya ng method. Diba? Dumura siya sa lupa at ginawa niyang, ano yon? Sino nagbasa dito, di ba? Ginawa niyang, for what reason? Bakit hindi niya sabi, bulag, makakita ka? Hindi niya ginawa, ganun Diyos siya. Why He made a clay? Ano ang naalala nyo? Saan po ba ginawa ang katawan ko? Sa lupa. Amen!
pinapakita ng Diyos na tayong mga tagalupa, tayong lupa, minahal ng Diyos. Ginagamit tayo para ang ibang tao magbigay ng glory sa Diyos, ginagamit tayo mga lupa, mga masama. Ang sabi sa tingin ng mga tao sa labas, masama kayo kasi puro kayo Bible. Pero alam niyo ba, nagkakaroon sila ng magandang paningin nang dahil sa mga buhay natin na nakikita nila araw-araw, pinapraktis natin ang mabuting buhay ng isang Kristiyano. Yung kanilang pagkabulag na ito, nakakapanood sila ng buhay ni Kristo sa kanyang kapitbahay. Amen! Ay salamat. Salamat sa Diyos. Lahat pala tayo nagpa-practice. Okay? So, kaya yung mga tanong na yan, pagdating sa verse 4, sabi niya, kailan magkakaroon ng pagkakataon kung wala na tayong panahon? Kailan po ang dapat na tamang panahon pala? By the way, kailan ang tamang panahon na tayo magpagamit sa Diyos? Kailan? Ano po? Amen! Bakit po? Pag ako inatake at ganyan lang, sabi ko, Brother Raymond, Brother Willie, isama niyo ako mag-visit. Pastor, diyan ka na lang kaya maupo kasi maabala mo lang kami. Di ba? Gustuin ko masumama kung ganyan ako maglakad. Brother, sandali. Eh, ang bibilis ng mga taong ito maglakad eh. Tapos sasabihin mo, Lord, gamitin mo ako ngayon kung kailan ako'y biyadi na. Hindi na po pwede. When no man can work, wala ka ng pagkakataon. Kailan mo dapat ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Di ba may kumanta niyan dito? Kailan pa ibibigay ang buhay mo? Ano daw? Nung malakas siya, doon siya sa trabaho. Sige, overtime. Sige, pera. Nung inatake, Pastor, pwede bang sumama? Saan, Brad? Mag-visit tayo. Wag na, Brad, mag-pray ka na lang. Maaabala mo yung mga maglalakad ng bundok eh. Yan mga binibisita natin, mga bulubundukin eh. Naalala ko, the late Brother Pick eh. Okay, di ba? So, sabi niya, Pastor, di ko ginagawa to dahil ano, pero kilala ko yon. Bago pa yung nagkaroon ng ganyan ang kanyang paa, sumasama talaga sa akin yon. Sama kami, tatlo kami na Pastor Daria. Hanggang sa siya po ay hihila na ang paa niya. Pagdating doon sa, asan yung mga tagal-bidungan, di ba may pababa doon na may pili, sister? Pagbaba doon siya may pili, nasabit yung paa niya, nalusumog siya. Sabi niya sa akin, huwag kang tatawa, Pastor, ha? Sabi niya, oh, brother, ano nga ako, nakukundig ako eh. Na ako na yung maayos sa paa ko, hindi ko magawa yun. Pero yung mga taong may problema, nagagawa nila magsilbi sa Diyos nang walang alinlangan. Kaya yung mga maayos ang paa, maayos ang mata, maayos ang paninig. Panginoon, saka na lang eh, busy ako eh. Para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Pero kailan ka pa magsusuko ng buhay mo? Kailan ka pa magpapagamit? Ultimo yung pagsulmining, ang dami nating nakalagay na mga pupuntahan lang, bibisitahin lang para makwento. Alam niyo, ang daming alibay. Mayroon akong commitment, mayroon akong, sige, wala nang problema. But the question is, verse 4, ano sabi doon? When no man can work, papaano na pag wala ka ng time? Kaya mo pa? O walang sisiyan, mga kapatid? Lahat tayo harap sa harapan ng Panginoon. Pero, hindi mo pwedeng ituro ako. Si pastor kasi, no, my friend. Narinig ninyo na kung kailan kayo magpapagamit, kung kailan wala na kayong kakayahan, kung kailan gabi na, kung kailan wala ng panahon na magtrabaho para sa Panginoon, kailan? Wala namang problema. Mga kapatid, hindi pinagyayabang. Ako'y pinag-resign ng Diyos sa magandang opisina, magandang sweldo. Pero hindi ko yan naintindihan na yung pala ang nais ng Diyos, mas mayaman pa pala ako kaysa sa kanila. Paano ka naman, Pastor, naging mayaman? Ito pa, naghihirap ka. Mga kapatid, dito lang yan eh. Pagdating ko doon, hindi ko alam kung anong makatatanggap ko sa pagsunod ko sa Panginoon ko. Hindi ko sinasabing magpastor kayo lahat. Are you listening? Hindi ko sinasabing magpastor kayo. Yun lamang sarili mong pamilya. Turuan mo yan kung paano maging makadiyos. Makita nila ang pagiging makadiyos mong tatay at nanay. Sapat na yun para bigyan ka ng sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Ang problema tayo mismong magulang, napapabayaan natin ang mga anak natin na nandoon sila sa mga school, ay nakukuha sila ng mundo. Bakit? Wala tayong proper. Sabi ni Nehemiah, lagyan natin sila ng mga hedges. Ang hedges na ilalagay natin ay ang hedges, ang bakod ng pananampalataya na nasa Biblia, na kung saan doon sa bahay dapat nagsisimula at hindi doon sa mga school. Ang school na hindi madadala sa langit, mga kapatid. Mag-doctorate ka dyan, maging ka dyan ang sabihin natin ikaw ang presidente ng asosasyon ng school na pinakasikat sa Bicol. Oh, my friend, pag namatay ka, iiwan mo yan sa lupa. Now,
napupunta na tayo dito, baka excited ako kanina pa ako, kasi mga kapatid, inaam ng Panginoon. There are three things. Sabi doon sa verse 4, I must work. Ito na po ang putulin natin. Yung word na I must work, verse 4, pakibalik mo po sa screen, okay? Tama ba? Verse 4, I must work. Ayan, sabi ng verse 4. Tama. Sa mga red letter na Bible, pag sinabi pong red letter, yan po ay salita ng Panginoon. May mga, sa akin kasi red letter, sino gusto nito? Baka may dumating pa. Pag-pray natin. Okay? So, sabi niya doon, bakit sa Tagalog, yung I must, naging natin. Kayo ang mag-observe hindi ako ang niyan gumawa, okay? Yan na po ang nakita natin relation, okay? Ang sabi nun, I must work, that is singular. Pagdating sa Tagalog, kailangan natin, di ba? Di ba? Okay. So, bahala na kayo dyan. Pagdating dito, sabi niya, I must work the works of Him, ito yung works with S, that sent me, while it is what? Pero mayroon naman po tayong Bible study gabi. Okay? So dito po ay the night cometh. Itong ano pong binabanggit ng night cometh na ito? What is the night cometh? Di ba, wala nang, ano yan kumbaga ang mga tao dyan, dahil gabi na ito, wala ka na sa tarili mo, siguro tulog ka na, wala ka nang pakialam, wala nang guard. Kumbaga sa sundalo, wag na sundalo, gwardya. Pag ang gwardya po ay nakatulog, at ang baril niya ay nakasukbit. Ginawa ng amo ko dati, Brother Raymond, linapitan niya yung guard namin. Naka-shade, gabi. Lapitan niya. Tapos, wala. Kinuha sa holster. Nakuha talaga, mga kapatid. Yung revolver niya, nakuha. Ay, pambihira. Ako na naman ang problema kinabukasan. Kamot ako sa ulo. Pambihira, sinabi ko sa'yo, pag ako nandito, pwede ka. Pero pag wala si boss, pag nandiyan na si boss, ay delikado ka. Kasi tinutulungan ko kasi mga mahal ko itong mga kasama ko Mga kapatid, ang ibig sabihin, kapag dumating ang Panginoon, ano yung listening? Pag dumating ang Panginoon, na wala kang guard, baka tulog ka. Anong ibig sabihin ng tulog ka? Wala ka nang pakialam sa mga kapag-anak mo, sa mga pamangkin mo, na akala mo ikaw lang ang pupunta ng langit, bahala sila kung impyerno sila. Mananagot ka. Mananagot ka. You know what? Isang bagay kung bakit marami dito ay nagiging visitor at dala ng mga kapatid nila. Mayroon silang pananagutan ng kanilang kamag-anak. Bakit sila dinadala ang pinsan nila? Dinadala nila ang kanilang mga anak. Bakit? Mananagot tayong tatay at nanay na isang araw pagdating natin pagharap natin sa Panginoon, hindi mo naituro ang Kristong nagliligtas at naituro mo ang baptist na sinisimbahan, nagkakamali tayo. Si Kristo ang dapat makilala nyo at hindi ang mga tao sa lugar na ito. Tingnan po natin dito ang verse. There are three things na tayo at ikisayan ko na lang po ito. Verse 1, ang aim, ano po ang purpose? Number 1, sa verse 4, nakita natin the manifestation. Ano po? That is the aim or the purpose. Number 2, ay sabi niya doon, ay sinugo niya. Yung pagkatapos, mga kapatid, tingnan niyo ang isang nagiging Kristyano, pagkatapos ninyong tumanggap sa Panginoon, ano po ang sabi ng Bible? Sige, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Tama ba yon? Tama ba? Sabihin niyo kung tama ako mali, kasi baka mamali ako, mag-amen kayo. Ang Kristiyano bang tumanggap sa Panginoon? Lord, makasalanan ako, tinatanggap kita. Ang sabi ba ng Bible sa kanya, sige, magpatuloy ka sa kasalanan mo. Ganun ba ang pagkasabi? Hindi, tama. Ngayon, ano ang sabi ng Bible? Ikaw ay magpatuloy na magsiyasat o lumago sa pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, yung bulag, di ba, napansin niyo? Sabi niya, tapos may tubig, pinutik niya. Ay, ginano sa mata niya. Di ba? Ano ang next na sinabi ng Panginoon? Go. Pagkatapos na gumagawa, are you listening? Pagkatapos na gumagawa ang Diyos doon sa bulag, di ba? Hindi niya po ito hinayana. Ginano lang, kumpas-kumpas. No. Nilapitan ni Jesus ang may problema. Tama po ba? Di ba? Napansin niyo po, basahin niyo nga ulit. Nung nilapitan niya, ay, kumbaga inakbayan niya pa siguro. Oh, brad, halika. At dumura siya, pinutik niya, niligay niya sa mata. Mga kapatid, sa mga inaalagaan natin, sa mga dinadala natin sa simbahan, isa sa nagiging dahilan kung bakit sila naging loose o lousy. Nung una, masigasig ka.
Sabi nga doon kanina di ba sa nung kinabukasan next month nagka-problema ka, nalupaypay ka, yung inaalagaan mo, alam nyo, madadala nyo din yun sa paglupaypay eh. Di po ba? Nakapapansin niyo po ba yan? So yun po ang parang itinutukoy ng Panginoon dito, na kapag tayo nag-aaruga sa isang nakakilala sa Diyos, nagkaroon na siya ng pananaw nung gumaling. Hindi pa po siya gumaling eh. May inutos muna siya habang ginagamot siya. Habang tayo po'y nangangaral ang salita ng Diyos sa isang pamilya, hindi po natin sa kagad paliliguan doon. Maghugas ka, no. Alagaan mo siya hanggang siya po ay alam niya na siya ay marunong ng sumunod. The obedience, di ba? Ay kung sabihin ng gulag, nilagyan mo lang naman putik sa kadura mo, baho pa eh. Ba't ako susunod sa'yo? Maliligtas ba yon? Makakakita ba yon? Na napapansin niyo po ba ito? Sa gawain, sa larangan ng pagtatrabaho ng Panginoon, ipinakita so that manifest para maipakita niya kung ano ang trabahong dala niya mula sa kanyang Ama. At yun ay naipasa sa atin because we are in Christ. Kung anong trabaho niya, sabi niya, I must work the work of the Father who sent me. Ayun din ang gagawin natin. Minsan tayo pag nag-soul winning, o sige, tumakas sa Panginoon, pray tayo, amen. Pinabayaan mo na. Ang Panginoon hindi. Habang siya po'y nagputik, may ginagawa siya eh. Nagputik siya, at pagkatapos nilagay niya sa mata, hindi, wag muna. Okay? Kilala mo na ba talaga ang Panginoon? Naniniwala ka ba talaga sa akin? Sabi ng Panginoon, siguro, kung tinatanong niya, di ba kasi wala sa verse eh. Naniniwala ka ba talaga na kaya kitang pagalingin? Are you listening? Are you listening? Nung tayo din ay nakarating isang pastor na nangaral sa atin, nagkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos, tama? Narinig natin, oo, naniniwala ko sa Panginoon. Kaya doon po sa process na yon, nung nagkaroon ka ng pananampalataya, sinabihan siya ko, sige, kung nananampalataya ka, makakakita ka, pumunta ka na doon. Obedience. Okay? So dito ay napansin natin yung commissioning ng work. Okay? And then ang pangatlo, yung pong urgency. Kailangan po dito ang attention needed at once. Kasi po bakit? Ang sabi po ng verse 4, pag dumating ang gabi, wala na tayong magagawa. Okay, balikan na natin po ang number 1. Okay? Ang ating aim, ang ating target, ang ating purpose, upang maipakita sa lahat ang gawain ng Diyos sa ating buhay. Ito po ay isa kung bakit ito ang pinag-pray ko po na ibigay ng Panginoon. Isa dito ay ang presence niya at ang kanyang infilling. Okay? Yung kanyang pagpasok ng pananampalataya, through faith, nanampalataya ang bulag na ito, na kung sasabihin niya, bakit hindi mo lang sabihin, mabukas ang mata ko? Bakit kailangan mo pang gumawa ng mga ganito? Magpuputi ka pa, papahid mo pa, papupuntahin mo pa ako, at paghuhugasin mo pa ako. Isa sa ano doon kung ating titingnan to sa buhay natin, ang isang Kristiyano, na patapos mo mag-obey, nagpabaptize ka doon, mahugas, hindi maghuhugas ng kasalanan, kundi na ikaw nag-obey, pinapakita mo ang manifestation na ikaw ay tagasunod ni Kristo, at doon mo makita sa iyong pagsusunod ang mga nais ng Diyos sa buhay mo. Nandoon siya na pupunuin ang puso mo upang ikaw ay maging karapat-dapat na tagasunod. Okay? So dito po ay mapapansin natin ang una, ano ang cause ng work na ito, ano ang aim, ano ang purpose. Okay? Now, alam niyo po mga kapatid, walang inuutusang magtrabaho, okay? Hindi natural sa isang tao na siya po ay gagawa o magtatrabaho na walang rason, tama? Alangan naman magpunta ka dyan sa isang lugar at gagawa-gawa dyan, wala namang pagkagalitan ka, halimbawa, pumasok ka sa isang lugar, mayroon lagari doon at mayroong kahoy, tapos bigla kang pumasok na wala ka namang purpose, naglagari ka, papagalitan ka. Kasi wala namang purpose ang pagpunta mo doon eh. Sana, nagsabi ka, boss, ano ba ito, lalagariin? O ako na lang ang bayaran mo ito, maglalagari. Yun ang tamang aim, yun ang tamang purpose. Pero kung basta ka lang pupunta ng wala namang dahilan, nagpupunta tayo sa church ng walang dahilan, di po ba? Yun po ang isa sa mga mapapansin natin dito. So, dito ay, pagdating sa panahon na si Panginoong Jesucristo, okay, ay nandoon at nagdaraan siya. Pansinin niyo po ang verse 1. Okay, dito tayo magsisimula. Sabi ng verse 1, anong mga action word po ang inyong mapapansin sa verse 1? And Jesus, number 1, passed by. Sa Tagalog po, ang pass by ay, okay, paglalakad. Ito na po yung nabanggit ko na kanina, na-advance ko na. Sa inyong paglalakad sa buhay na ito, habang tayo nagkakaroon, ako'y nag-iedad na din, at lumagpas na rin ako doon sa, ano na yon.
So habang tayo po ay naglalakad, ano ba ang iyong mga napapansin? Yung dati bang vision na nakita mo yung mga taong nakaupo, alam yung mga kapatid, pagka may taong nakaupo, na parang walang pumapansin, ito po ay katulad ng isang bulag na ito. Nandun siya sa sulok eh. At wala siyang kakayahan lumapit, tumayo, dahil siya ay bulag. Wala siyang kakayahan lumapit, tumayo, at magkaroon ng action sa buhay niya, maliban na ang isang normal na taong katulad natin, lapitan siya at tulungan, tama? Ito po yung kalagayan ng mga taong yan sa labas. Sila po ay habang naglalakad tayo, habang tayo yung mga Kristyano na kay Kristo, ano ang na-observe ninyo? Okay, number 1, ang mapansin natin doon ay he noticed, ano po? Siya po ay napansin niya na ang taong ito ay hopeless, number 1, kasi siya'y bulag. Doon sa homiletics class sa Legazpi ay yung FCF, ano yan? Fallen condition ng tao. Nakita ni Kristo yun eh. May kakulangan ng tao ito, kawawa, hindi siya makatayo dahil nangihingi siya ng limos, pangkain niya. Hindi siya makatayo, wala siyang kakayan. Bakit? Siya po ay may fallen condition, may kasalanan siya na siya po ay nagkaroon ng pagkabulag upang ang mamanifest ang glory ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya dito po ay sa verse 1, kung ating titingnan, he saw, di ba? So, yung pong word na saw, and Jesus passed by, he saw. Alam niyo po yung past tense na saw, minsan tayo mga kapatid, wala na tayong ganitong vision. Naka-vision tayo, ang nakikita na lang natin sa panahon natin ngayon ay ang ating mga future. Magiging ako pagdating ko na makuha ko, ma-achieve ko tong transaction kong ito, pagdating ng 2026, kikilalanin ako. Ganun na ngayon ang ating nakikita. Pero ang Panginoon bilang siya po ang mahabagin, he has a compassionate heart. Kung talagang kay Kristo ka, may puso kang mahabagin. Amen! Mahabag ka sa mga taong yan ng mga problematic. Yung mga parang may diferensya na, gusto nang tumalon. Yan ang dapat nating kahabagan. Habang tayo lumalakad sa buhay na ito, tayo po ay nagiging adult, nagiging tayong mga successful sa buhay, tingnan ninyo po ang inyong, pansinin nyo ang inyong paglalakad. Nakita ni Jesus, ano po ang manotice niya, ang kanyang napansin, ay na-concern siya. Okay? Ano po ang kanyang na-concern? Ang kanyang need. Bakit po? Pag hindi yun nakatayo, bulag na yon at hindi po yun nakalimos, wala siyang pagkain, mamamatay siya. So therefore, mga kapatid, mga kabataan, hindi ko siya minamasama na kayo pinag-aaral ng mga magulang, tayo po ay nag-aaral dahil sa biyaya ng Diyos. Tingnan nyo rin po ang utos ng Diyos sa atin. Tayo nandito, kilala natin ang Panginoon, pero may gawain na iniatang sa inyo. Ano po? So dito ay mapansin natin ang ginawang niya ng Panginoon. Wala pong ano dito eh. Walang pinalagpas na pagkakataon ng Panginoon habang po siya naglalakad. Ito po ang isang problema ng mga Kristiyano sa panahon natin. Habang sila nagtatrabaho, nakapokus na lang yan, ang attention na lang niya, nakatingin na lamang sa kanyang sarili. Wala na sa inuutos ng Diyos. Ano po ang utos ng Diyos sa Matthew 28:19-20? Pumaroon kayo at gawing disipulo ang lahat ng mga tao. Ay hindi na nga natin malahat eh. Kamag-anak na nga lang natin, hindi pa natin maasikaso. How much more kung yung pakayang mga sa kalahat na yun, hindi natin kakayanin, kundi tayo po ay magpansin, katulad ni Christ, he saw, as he was passed by, ay napansin niya na concerned siya sa kailangan, sa need ng taong ito. Siya po ay nangihingi. Alam na natin. Then verse 8. Tingnan natin ang verse 8. Sabi ng verse 8, okay? Then the neighbors therefore, and they were, before had seen him, he was blind, said, it is not he that sat and begged. Nagulat sila nung nakita nila ito'y maayos na, di ba? Sapagkat ito pong taong ito, okay, ay sabi ng mga taong nanonood sa kayo, lalo mga Parisiyo, ang dami ngayon mga kapatid. At ang katibayan, kaninang umaga, may kausap ako, taga-ano doon sa malaking simbahan. Sabi niya, oh, saan ka na? Sabi diyan pa rin sa Kamalig Baptist Church. Kasi ang kanyang sa akin ay parehas kami. Yan ang nasa isip niya. Sabi niya ganyan, may tinuro siya matanda. Kasi dumaan. Sabi, eto nga sabi ko, parehas tayo nagsasa Diyos. Ngayon, nag-iiridad na tayo. Kung galit ka doon, magpatawad ka. Kasi bakit pag namatay ka na mayroon kang sakit sama sa puso mo, nagkakasala ka. Tumango.
O nakita ninyo yun, hindi ko sinasadya na pagsalitaan ko yung matanda sa akin eh. May dala siya nung pang ano nila, pang sa offering nila. Kasi pupunta nga daw siya. Hindi ko sinasadya yun, pero sabi ko sa kanya, kasi siya mismo nag-register eh. Nung dumaan yung kapitbahay niya, sabi, ang sama ng ugali, sabi ko, wag. Nag-iedad na tayo. Pag ikaw kinuha na ng Diyos, may grudge ka sa puso mo, tama ba yun? Nalungkot siya. At least, naikorek siya, araw na linggo, papunta pa siya doon sa kanilang tinatawag na mesa. So, dito ay mapansin natin mga kapatid na mayroon ka dapat sa iyong paglalakad, mayroon kang mapapansin, hindi yung makasarili ka, ikaw na lang lagi, nag-iisip ka, ano kaya bukas, anong iulam. Wala! Hindi ka gamit-gamit ang buhay mo sa Panginoon. Hindi ka maging kagamit-gamit. Kaya dito po, ang sabi ng verse 3, kaya sabi dyan, I must work the work of the Father that sent me, okay? Nung nagtanong na yung mga tao, sabi niya, sino ba may kasalanan sa kanila? Tatay niya, nanay niya, o yung bata mismo? Kasi doon po ang mga Parisiyo, yung mga Hudyong ito, may pininiwala pala ito na minsan daw ang kaluluwa bumabalik. Ang isip nila, yung bulag na yon, isang namatay na at bumalik doon. Pangalawa, na yung palang bata sa kanila, ay nasa tiyan pa lang, nagkakasala na, biruin mo itong katuruan na ito ng mga Parisiyong ito, wala sa hulog, wala sa tamang lugar. Kaya dito, itinuwid ni Panginoong Kristo ang kanilang maling kaisipan at maling tradisyon. Ito na po. Nagbanggit ako ng tradisyon. Huwag kayong ma-open, ang daming tradisyon natin. Mula yan, December 25, may tradisyon tayo, may Holy Week tayo, may kung ano-anong tradisyon tayo. Okay? At ako'y naniniwala, dahil kayo binago na ni Kristo, hindi na kayo kasama doon. Okay, thank you Lord. So, dito po ay sabi niya dyan sa verse 3 na yan, hanggang 4 pababa, okay, kung ating titingnan, okay, balik mo sa verse 5 siguro, verse 5. Okay, sabi ng verse 5, okay, as long as I am in the world, I am the light of the world. Mga kapatid, kung bakit binanggit niya na habang siya'y nasa lupa, kung bakit niya ito ipinasulat, siya po'y malapit ng ipako sa krus. Nakita niyo yan, kung sino pa yung mamamatay na, kung sino pa itong malapit ng ipako sa krus, siya pa yung mas concerned sa soul winning. Na makahanap ng kaluluwang makakilala sa Panginoon. Ang mga Kristiyano ngayon, wala na, sitting pretty na. Basta ako tapos na ng pag-aaral, nagtatrabaho na ako. Ay, saka na lang yan, Bible study na yan. Ganon ka ba pinalaki ng salita ng Diyos? Kami nga na mga, nandito na at hindi kami nagtatapos sa pag-aaral. Okay, so dito po ay, sabi ng verse 6, when he had thus spoken, nung magpagsalita siya, ay naglagay na siya, naputi na sa lupa, at nilagay ito sa mata ng bulag. At verse 7, and he said, okay, verse 7 po, pakilabas. Verse 7, yan. At sinabi sa kanya, humayo ka. Nakita po natin mga kapatid, ang humayo na yan, or go, wash. Okay, huwag na muna yan, kasi may kama, di ba? Napansin yung kama? Ang connotation yan, Matthew 28, 19 to 20. Sabi doon, di ba? O sa ulo doon, memorable verse. Go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At ano pa susunod? Teaching them to observe whatsoever I've commanded you. And ano pa ang sabi ng Panginoon? And lo, I am. Kaya ito pong isyong ito, itong message na ito, aalis si Kristo, pero ang kanyang presence, ang kanyang power ay iniwan sa inyo at sa akin. Hindi po siya basta umalis, ang basta-basta lang. Look at this. Di ba? At sinabi sa kanya, humayo ka. Okay? Maghugas ka sa... Ito yung sinasabi ko sa bulag. Okay? Ang ibig sabihin nito, obedience. Marami sa ating Kristiyano, pagkatapos na mabaptize, naligo na lang doon. Di ba? Minsan di na nga umaatin, minsan di na bumabalik eh. So nasaan ang utos ng Diyos doon? Nasaan ang sabi mo kay Kristo ka? O baka nasa sarili mo lang ikaw? Hindi po tayo doon pwedeng kasi ito pong bulag na ito, mas maigi pa ito na mamanifest, maipakita ang gawain ng Diyos kaysa sa mga normal na tao na hindi naman napapakinabangan ng Diyos. Okay? Ito napakinabangan ito eh. Ang daming mga Parisiyo ang natuto. Okay, tingnan natin. Sabi niya diyan na ang kahulugan ay sinugo. Tanungin ko kayo, para sa mas madaling kwentuhan, sino po ba ang sinugo? Mayroon pa kasing sent sa Bible, si John the Baptist. There was a man who sent from God whose name was John. Pero po sino ay original na may gamit ng
salitang sent. Sino? Si Christ. Mga kapatid, kung you are in Christ, kung kay Kristo ka, ang tanong ko ngayon, kung kay Kristo ka, sinusugo ba tayo? Amen! Amen! Ulitin ko, baka di naunawaan mga kabataan, baka naunawaan nyo, mag-aaral lang kayo. Kung kilala nyo ang Panginoong Kristo, na kay Kristo ka, ang Kristong ito ay tinatawag na Santuan, sinugo. Kung kay Kristo ka, isa ka pala sa sinusugo na ipangaral ang Kristo. Tama? Amen! Praise the Lord. So dito po ay mapansin natin mga kapatid. Pangatlo, okay? Ang providence ng Panginoon dito ay nagsapir siya dito at ilagay ang kanyang aim doon at para maalis ang mga evil na kaisipan nila upang maipakilala ang Diyos na makapangyarihan. Hindi siya basta-basta nagsabi bulag, makakita ka, hindi. Naggawa siya ng method. Okay? So, nagdura siya, verse 6 and 7, at sabi ng Panginoong Kristo, okay, from the dust of the ground, ginawa niya tayo. Di ba? Dati tayo yung lupa lang, nakatayong ganyan, di ba tayo kumikilos eh? Saan nagmula ang ating kaluluwa? Saan nagmula? Sa Panginoon pa rin hiningihan tayo. Ang tawag doon ay Theopneustos, God breath. Kaya tayo nagkaroon ng buhay na kaya tayo kumikilos. Galing sa Diyos yun eh. Tapos sasabihin ng isang Kristiyano, Panginoon, saka ka nala, gusto kong yumaman, ito gagamitin. Sa'yo ba yan? Nung tayo yung ginawa ng Diyos, lupa tayo nakagano na, estatwa. Walang buhay. Pero nung ang Panginoon ay hiningahan ka ng hininga ng buhay, ay thank you Lord, buhay na ako. Tapos nung ikaw ay nakakilala kay Kristo, sabi mo, saka ka na Panginoon, saka na lang ako mag-prayer meeting. Saka na lang ako Panginoon kasi mayroon pa akong business na atupagin, saka ka na Lord. Tama. Napakalalim nito. Mabigat. Alam niyo, pati di lang po kayo nagdaan ng ganyan. Nung ako po ay kinausap ng Panginoon sa third floor ng aming opisina, sabi niya, kung mahal mo ako, mag-resign ka. Malilit. Pero kanina, kung ba't ako isa naluluha kanina, nakita ko itong, nung maliit yan si David, napakalikot niyan. Pero alam nyo, ngayon napakalikot niya para sa Panginoon. Amen. Kaya ako'y naluluha, Lord, hindi ko inaasahan to. Nag-resign ako, wala kaming ni isang sasakyan nabili, wala. Wala kaming lupa, walang kung ano, wala. Pero alam nyo, nandiyan kayo dahil pinadala kayo ng Panginoon. Yan po ang kayamanan namin. Hindi ko yan ipagpapalit sa anumang mga bagay. Kaya ito po natin makikita na ang Diyos po nag-send. Ang Panginoon at ang sent na ito, sent one, ay kasama kayo doon. Kaya tayo ay isa sa mga sinugo ng Diyos. Next, pangalawa na po tayo. Hindi ko na ganun pahabain. The hours goes by. The appointment. Ano po ang commission ito, ng trabahong ito? Look at, sabi doon ay, kapag tayo po ay nasa kalagayan ng pagiging Kristiyano, okay, ang sabi ng Panginoon doon sa bulag, okay, tingnan muna natin dito. Ito yung mapaganda, okay? Nakakuha ang Panginoon ng napakagandang method sa paggagamot. Kasi may doktor po nung panahon yun, ang daming doktor nung panahon ni Jesus, ang dami na. Kaya lang, hindi siya pwedeng gayahin dito. Alam mo kung bakit? Ipinapakita niya ang manifestation na ito'y gawa ng Diyos. Ano pong ginawa niya? Okay? Hindi na ito pwedeng kopyahin ng sino pa man. Kahit sino mang kwak doktor, hindi ito kayang kopyahin. Now, nung sabi niya, o sige, may putik na siya, o sige, pumunta ka na doon, nag-obey siya, at ang sabi niya, lahat ng sinasabi ng Bible, gagawin ko, nagpunta siya, naglinis, lahat. Ang paglilinis na yun, mga kapatid, are you listening? Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sin, kapag may kasalanan ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka at magiging kang malinis at banal. Tama? So, naglinis siya doon. Lord, ngayong mananampalataya ko, nagkakasala ako, linisin mo ako. At ito po ang pagbalik niya. Okay? Nakita niya, oh, Panginoon kayo. Sino nagpaano sa kanyang makakita? Yung tubig? Yung putik? Ang nagpakaroon po ng kapangyarihan sa makakita ay ang kapangyarihan ng Diyos. It's not the method. Hindi yung pagputik. Kaya niyang kumpanya sabi, bumukas mata mo. Hindi. Kaya lang pinakita ng Panginoon doon na ang trabaho ng Diyos, kailangan natin, are you listening? Ang trabaho ng Diyos, kailangan natin ng pagtutulungan.
method. May nagpipray. Di ba? At salamat sa Diyos, yung mga men, nag-uumpisa na po ng kanilang mga trabaho. Mga young men, mga young ladies, mga married ladies. Lahat sila'y kumikilos na eh. So therefore ito po ay pinapakita doon na ang method ng Panginoon ay ang kapangyarihan ay nasa Kanya. Ang mga method na kung ano-anong gimmicks ay hindi po yan uubra. Kahit anong gamitin, kahit gumastos tayo ng milyones, hindi natin maililigtas ang tao. Ang kapangyarihan ng Diyos ang magliligtas sa kanila. Tama po ba? The power of God. It is not the man, it is not the method, it is not the money or yung pagkalaki ng gawain. Sa paglalago ng simbahan, ang kailangan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Tama? Pagtulungan tayo mag-pray. Okay? So yan po ang isang bagay dyan na ang emphasis ni dyan dito mga kapatid, habang sinulat niya from verse 1 to 4, ang kanyang ipinapakita sa sulat niya para magkaroon ng compassion, magkaroon ka ng habag. Bilang tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo nakapokus sa ating kinabukasan, sa ating magiging yaman, sa ating magiging mong kung anong buhay mayroon ka, prestige o ano man, kundi makita mo ang mga bagay na may pangangailangan ang kapwa. Okay? So dito po ay ang susunod po, at sana tamang-tama na ito, last. Okay? Dito natin mapapansin, okay? Pinakita ng Panginoon Kristo dito, sa bulag, ano po, okay? Hindi siya pumunta doon kay Kristo kasi bulag nga siya. Hindi po natin pwedeng sila ang pupunta sa atin. Tayo ang pupunta doon sa nangangailangan para magkaroon tayo ng compassion. So, ang Panginoon ay nag-expect siya na mag-respond yung bulag. Pagpunta niya doon, ang expectation ni Jesus, mag-reply o mag-respond yung bulag sa pananampalataya. Kaya nung sinabi niya, pumunta ka, nag-reply siya ng obedience. Ganon din po ba ang reply natin sa Panginoon pag tayo po ay kinakausap niya sa ating pagbabasa ng Bible? May nabasa ka doon. Hindi lang ang tao nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salitang nagmumula sa biglang salita. Ano ang ibig sabihin nito sa iyo, kapatid? Ibig sabihin, kung ikaw ay kailangan mo rin ng tinapay ng buhay, kailangan din ng kamag-anak mo ang tinapay ng buhay. Hindi lang ikaw. You should be concerned dapat doon sa mga taong hindi pa nila kilala ang Panginoon. So ganyan po ang analyze ng pangungusap ng Panginoon dito. Ano po? So dito sa verse 7 ulit, tinabi niya doon, at inutusan niya ito na ang bulag ay nagpunta sa kanya, at si Panginoon ang nagpunta sa kanya at hindi ang bulag. Ano po? At ang healing process ay hindi ito nangyari not unless, ano po, na hindi siya nag-respond, hindi siya nag-obey, hindi siya sige po Panginoon. Pero alam niya, iniisip siguro ng bulag na ito, bakit kaya ganun ang ginawa ng Panginoon? Pahaya naman yan, ganun lang mata ko, makakakita ako eh. Diyos kasi siya eh. Pero alam niyo, nag-isip din yung bulag, sabi, may nais ang Panginoon ipagawa sa akin. Hindi lang ako basta naniniwala kay Kristo, kundi gagawa rin ako ayon sa kanyang ibinibilin sa kanyang salita. Yun po ang nais na mapakita dito ng Panginoon sa bulag na ito, na mag-reply siya sa pananampalataya. Tapos niya doon ay pumunta, hindi naman po napunta lang doon yung bulag sa tubig at naganyan lang eh. Anong ginawa niya? Nilinis niya po yung putik. Ibig sabihin, sa ating pong buhay Kristiyano, hindi lang tayo laging spoon feed. Andiyan naman si pastor, nagpipreach eh. Malunawan ko. Hindi po. Dapat ay gumagawa rin tayo paano tayo lalago. Paano tayo makakatulong sa iba. Kaya dito, mapansin natin mga kapatid, at ang panghuli nito, okay, ay sabi niya, okay, ang kondisyon. Ano bang attention ang kailangan nating malaman dito? Okay, sabi doon sa ating pinakatema, while it is day, dito na po tayo, balik natin sa verse 4, habang may oras pa. Okay? Ang instruction dito mga kapatid, ano ang naging hadlang doon sa bulag? Nung sumunod na yung bulag, nananampalataya na sa Panginoon at sinabi niya, opo Panginoon, gagawin ko ang inuutos mo. Alam niyo ang instruction? Sabi ng mga tao sa paligid, pambira ka oh. Linggo, Sabado sa kanila kasi ang worship day, hindi katulad dati Sunday. Sabi niya, aldaw ng Sabat, nagpagaling ka, hindi ka galing sa Diyos, galing ka sa demonyo. Sabi ng mga tao, biruin niyo po ito. Anong obstruction, anong hadlang sa inyo kapag kayo ay gustong gumawa para sa Diyos? Ano ang nakikita niyong unang hadlang? Di ba minsan nahihiya ka?
kuya naman, ate naman, bakit naman, wag na yung Bible pag-usapan natin. Pag-usapan na lang natin negosyo. Kasi nahihiya ka eh. That's number one obstruction ng mama. Nung patapos siyang makakita, sabi nung mga tao, pambira, linggo, nagpagaling ka. Wala sa tradisyon yan. Ibig sabihin, hindi ka sa Diyos. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Minsan kukutsain ka sa bahay. Yan pagpara Bible mong yan, masiraan ka ng bait dyan, tigilan mo na yan. Mag-aral ka na lang para maging magaling ka sa school. Kahit maging matalino ka sa school, maging chancellor ka ng school. Pero kung wala ang buhay mo ang Panginoon, sayang ang lahat na pinagpapaguran mo. Nakukuha po ba natin? So dito po ay, sabi dyan, when the night cometh, and no man can work, ang sabi po dito, ang mga Pharisee, nagsabi na, hindi sa Diyos yan eh. Hanggang ngayon, mga kapatid, recently, di ba, sa Amerika, binaril yung, sikat na sikat, binaril yung ipinaglalaban ang salita ng Diyos, kabata pa. Pero alam niyo mga kapatid, para makita, maipanifest ang nais ng Diyos sa taong yon. Ano yon? Siya ang ipinagpapakilala nun at hindi ang sino man eh. Di ba? So dito ay, ang lahat na tumanggap sa Panginoon, sila na mga hindi tumanggap sa Panginoon, walang problema. Di ba? Kaya itong nangyari doon, nung tumayo na yung bulag, nakita nila, sabi ng mga Pariseo, pambira, di ba ito yung naglilimos doon, yung bulag? At tapos pinagaling siya ng Kristong yan na hindi man yan sa Diyos. Maraming kukontra sa'yo. Naunawa po ba? Maraming kukontra sa'yo. Pero ang kahalagahan dito, ang sabi niya, balik niyo po dyan sa verse 4 ng ating text. Pakilabas po yung verse 4. Okay? Tingnan natin ito. Ang accountability po natin, pakibalik na po yung verse 4. Nawala na yata yung ating mga technician. Okay? Ang kanyang pagpunta, nakita niya, sa bawat oras, bawat minuto natin napakahalaga, di ba? Pagising natin sumaga, Lord, salamat, nakakahinga ako. Yung pagising mo pa lang, Lord, ipinapanalangin ko po yung aking pamangkin, yung aking mahal sa buhay, na sana sa muli naming pagkikita, maipakilala kita. That's the first and foremost possibility na hindi lang sabihan mo siya, kundi dapat makilala niya ang Kristong nagligtas sa iyo. Hindi po ganun ang buhay natin na parang wala ka lang pakialam, daan ka lang, daan doon, daan dito, yumayaman ka. Pero pag natapos mamatay ka na, ano ang mangyayari sa buhay mo? Di ba sabi ng verse 4, okay, when no man can walk, darating ang gabi. Ang gabi po ito speaks ng masalimuot sa buhay mo. Pwede, di ba? Pwede itong salimuot sa buhay. Bakit? Ang isang anak ng Diyos, sabi ng Korinto, kapag hindi ka tumitino, sabi ng Biblia, ibigay ang katawan niyan kay Satanas para ang kaluluwa niyan ma-preserve. Di ba kayo na ano dito? Hindi po yan pananakot mga kapatid. But the Bible says, habang may oras pa, habang hindi pa po nagagabi, while it is day, habang may pagkakataon, habang nandyan sila, habang buhay pa, ito pa ang isang masama sa tradisyon natin. Speak of tradition. Pag may patay, bibili ka ng mamahaling bulaklak. Maamoy ba ng patay yun? Sabihin niyo sa akin. Bibili ng sa ibang mga paniniwala, yan sa mga temple, maglalagay ng pinakmasarap na pagkain. Ihaan sa kanila. Tapos ang kakain yung mga insekto doon. Nasaan ang katinuan dyan? Tapos pagtuturuan mo ng Biblia, ayaw. Work while there is day. Ang mga paniniwala itong mga tradisyong itong mga mali sa mata ng Diyos, ikaw ay sinesend niya. Kung na kay Kristo ka, you are a sent one. At ito pa ang isipin ninyo mga kapatid. Ang nakakatakot mismong anak mo, ikaw Kristyano ka, anak mo, di kilala ang Panginoon? Wala ba kayong prayer sa gabi? Wala ba kayong prayer sa pagkain? Hanggang doon, hindi nila alam. Mga kapatid, ito isang napakalaking question mark kung isa kang nakakilala sa Panginoon at ang mga kamag-anak mo mismo, parang walang kaalaman sa ganito. Sabi doon ang verse, sabi ng Panginoon, kapag tayo nag-fail sa ating mga trabaho, okay, na nagsugo siya sa atin, ang Diyos po ma-realize natin isang araw na hindi na po darating pa ang bukas. Paano kung huli na pala yung buhay mo? Kahit anong gawin natin di na natin magagawa. Kaya ang hamon po ngayon sa ating umaga,
habang may pag-oras pa. Hindi ko po sinasabing tumigil kayo sa pagtatrabaho. No. Diyan kayo nilagay ng Diyos sa trabahong yan. Diyan kayo magbibigay kapurihan sa Diyos sa trabahong yan. Ang mahalaga, yung katrabaho mo, makilala ka man lang na ikaw ay kahawig ni Kristo. Yun ang kailangan. Hindi ko kailangan magtigil kayo. Mahirap ang buhay ng isang leader. Sasakripisyo mo ang lahat, papasanin mo ang cross araw-araw yan. Mawawala sa iyo ang lahat ng gusto mo. Nung kakain ka sa restaurant na masarap, wala yan. Wala yan sa bokabular ng isang pastor. Pero salamat na ang buhay nila ay sinuko sa Diyos para ang bawat isa maging malapit sa Panginoon. Amen. So tayo po ay magtatayo sa oras na ito. Ang tanong, may oras ka pa ba para ipakilala ang Diyos na kasama mo? Na may kapangyarihan sa buhay mo? Huwag kayo matakot, sabi ng Matthew. Ano mang sasabihin ng mga nakatataas, bibigyan ka ng Diyos ng salita para sabihin sa kanila ang katotohanan. Huwag kayong matakot. Actually, kilala na po ang Panginoon ng karamihan. Nga lang, hindi sila naniniwala. Katulad ng mga Sadusiyong ito, sinabihan pa ang Panginoon sa diablo at hindi daw sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito na yung oras. Kung nasa iyo si Kristo, may kapangyarihan ka. Sapagkat ang aming prayer na ang Diyos, ang Banal na Espiritu mag-indwell. Ang Diyos, Banal na Espiritu, magkaroon kasi ng power sa buhay mo para anumang sabihin mo ay nakikita nila ang buhay ni Kristo ay nasa iyo. Tayo po'y magsita yung lahat at sana nawa ay nakakatulong po ito ng mahalaga sa ating mga buhay. Dakilang Diyos, salamat po sa napakahalagang oras na aming naintindihan na sa oras na ito bilang kayo po ang kapangyarihan namin sa aming buhay habang pinupuno kami ng Banal na Espiritu, habang ang kapangyarihan namin ay ang Banal na Espiritu na ang sabi ng Acts, but ye shall receive power after ng Panginoon ay tinanggap mo, magkakaroon ka ng kapangyarihan na ito po ay maging ang Banal na Espiritu ay ating kapangyarihan para sa amin anumang sabihin natin ay sila po ay maniniwala sapagkat ang Kristo ay nasa iyo. Habang po tayo nakayuko, nakapikit, balikan natin ang unang naglalakad si Kristo. Ano ang napansin niya? Ano ang method na kanyang ginawa? Dinaan niya ba sa kanyang kapangyarihan? Hindi. Kundi dinaan niya sa tamang proseso na hindi magkukupya ng karamihan. Yung tama na ang pagsunod ng Panginoon ay may obedience, may pananampalataya, may pagsunod sa kanyang salita. Huwag nating gagayahin ng mga Kristiyano, matatagal ng Kristiyano. Parang hindi naintindihan ang Diyos nila ay Diyos ng katuwiran, galit sa kasalanan, na parang pinababayaan nila na isang araw, matatambakan sila ng kasalanan, at parang nakayuko silang harap sa Panginoon. Bago tayo mag-pray, habang tayo may oras pa at wala pa ang gabi, malakas pa tayo at wala pa tayong karamdaman. Tayo pala ay kasama ng Saint Juan, kasama ni Jesus. Kung mayroon pa sa iyong mahal sa buhay na hindi pa kilala ang Panginoon, ito na yung oras habang di pa nagagabi. May oras ka pa maturuan siya, mapakilala ang Kristo sa iyong opisina. Salamat sa mga nagbabible study at maipakilala ang Panginoon sa mga eskwelahan. Habang may oras ka pa, huwag mong hintayin na bawiin ng Diyos ang lakas mo, ang tibay mo, ang galing mo bago ka mag-umpisa. Kasama natin ang Saint Juan. Ibig sabihin tayo rin sinusugo habang nag-aayos ng ating titira ng Panginoon sa langit. Tayo po ay inaatasan niya na ipagpatuloy ang kanyang gawain sa lupa. Kung mayroon po sa oras na ito na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, gusto mo bang makilala ang Kristong nagliligtas? Itaas mo lang iyong kanang kamay, ipagpipray kita. Gusto mo bang makilala ang Diyos na nagliligtas? Ipagpipray kita. Taas mo iyong kanang kamay. Sabi mo, Pastor, pag-pray mo, gusto kong makilala ang Panginoon bilang tagapagligtas. Huwag kang mahiya. Taas mo iyong kanang kamay, sabihin mo, Pastor, pag-pray niyo po ako, gusto kong makilala ang Diyos na nagliligtas upang pag ako ay dumating sa punto na wala na akong oras para magtrabaho at kukunin ako ng Panginoon, doon ako sa kanyang kalangitan. Meron po ba? Gusto ko pong tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon ko. Taas mo lamang iyong kanang kamay, pag-pray ko po kayo. Okay, kung wala na po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito ng iyong biyaya na ikaw ang nakikita sa buhay namin. May apply namin, Panginoon. Hindi lang yung makilala nila na matagal na kaming Kristyano, matagal na kaming member, kundi makita namin, Panginoon, o makita nila ang method na ginawa mo sa aming buhay
na ikaw ang kumikilos at hindi ang aming mga gusto, kundi ang banal na Espiritu ang nagagayad, naglilid, nagtitis sa amin. Pangunahan niyo po kami. Kayo po magligtas sa aming mga mahal sa buhay, lalo ang may mga anak, Panginoon, at mga apo. Tulungan niyo kami, Panginoon, pakilala ka bilang Panginoon nila at hindi sila magkatulad ng mga Pariseo na inaakusahan ka na hindi ka nakaayon sa kanilang tradisyon. Well, kami, Panginoon, ay di naniwala sa tradisyon, kundi naniwala kami sa Kristong nagdusa sa krus para bayaran ang kasalanan namin. Kaya, Panginoon, sana tanggapin po kayo at makilala kayo ng aming mga inaalagaang mga young people, mga tao sa lugar na ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.